Amen? Tayo po ay umawit, magtayuan po tayo, tumayo po tayo at awitan natin ang ating Panginoon. Ating itaas ang ating tinig sa isang mapalad na gabi ng ating pagtitipon. All hail the power! Praise God! Amen! All hail the power of Jesus' name. Amen. Let's sing the song, the first verse now. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe of this terrestrial shall to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribes and crown him Lord of all. Last verse now. Oh, that with yonder secret throne we at his feet behold, will join the everlasting song and crown him Lord of all. Will join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. He is the Lord of all. What sins are you talking about? Amen. I remember the day when I was spent, Lord, with a burden of sin and strife. Then Jesus came in and rescued me, and he gave me a brand new life. And now I say
talking about. I don't remember them anymore. From the book of life, they've all been turned out. I don't remember them anymore. Amen. In the service of the King. Are you happy in the service of the King? Amen. Listen to the song. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. Service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadows I can sing. In the service of the King. Come on! In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. Come on, sing on. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. I believe na tayo lahat ay tumanggap ng blessing mula sa Panginoon. Amen. That's why we are send the light. We are the light of this world, so that let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Let's sing the song. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. All the ladies now sing a verse. We have heard the message. Come on, ladies. Send the light, send the light. And with all the nothing and the cross we lay. Send the light. All together now. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. All the men, let us pray that grace, amen, continue in prayer. And the Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send all together now. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Amen po rin ang Panginoon. Tawagin po natin ating mahal na pastor to lead us in opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po, meron kaming pagkakataon na magsama-sama muli, pakinggan ang iyong tinig sa pamamagitan ng mangangaral at pangangaral ng iyong salita. Salamat po sa bawat isa na iyong niloob na magkasama-sama ngayong gabi
maging ang iba na naka-online. Salamat po sa teknolohiya na mayroon po kami sa aming kapanahunan na pwede naming makasama ang mga tao na hindi man namin kaharap, pero pwede pong magkasama-sama sa espiritu at katotohanan. Ngayon po, inaalala namin ang pagbabiyahe ni Brother Rodel sa kanyang paglipad papunta sa ibang bansa. Ingatan mo po siya, hatid mo siya, pagpalain, pangunahan siya. Ganon din po mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayong gabi at mga kapatid namin lalo na naririto. Kami po ay kung dadating ka ngayong gabi, ay magsasama-sama kami sa iyong piling at kami po ay lubos na magpupuri sa iyong pangalan. Salamat sa patuloy na paggawa ng iyong banal na espiritu sa aming buhay upang lalong umabot ng mga kaluluwa, makapagpatuloy. Salamat sa mga bukas na pinto na inilalagay mo sa iyong mga anak. Meron mang pagkakaiba-iba ang mga mananampalataya sa kanilang ilang paniniwala. Pero salamat po, iisang Panginoon ang aming pinaglilingkuran at dalangin namin manatili ang pagkakaisa ng mga mananampalataya upang lalong pagtulungan ang aming bansa na abutin at hindi maging hadlang ang aming kanya-kanyang attitudes para makalayang makagawa ang banal na espiritu sa puso ng iba at makita sa amin ang Kristo na kailangan at hinahanap ng mga tao. Maraming salamat po sa mapayapang gabi at aming bansa na malaya sa mga pagbabago at mga sitwasyon ng aming bansa. Dinadalangin namin, tulungan mo po kami, tulungan ng mga namiminuno sa amin, patnubayan magmula sa pinakamataas hanggang sa mababa. At ganun din naman ang mamamayan, mula sa nakaaangat hanggang sa kawawang kalagayan, ay ikaw po ang makita naming lahat. Sapagkat anuman ang meron kami, kagaya man kami ni Lazaro, kapag merong pag-asa, alam po naming napakapalad ng huling bahagi ng buhay. Kaya salamat po ng marami. I-bless you po ang bawat makikinig ng iyong salita na ito po'y maging kalaguan, katibayan namin, aming lalong ingatan sa aming puso. Makinig kaming matama at taimtim at sa gayon po ang mga ngaral, gabayan nyo rin at lahat ng tatayo po sa pulpitong ito, lahat ng aawit, mag-aalay ng papuri sa inyong pangalan, lahat ng paglilingkod ng inyong mga anak, ikaw na po ang magpala. Mga nagtatrabaho na iniaalay sa inyo, pati ang pagtatrabaho nila, pinakaiingatan nila ang kanilang patutuo sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo. Dahil nakatuon sila na ikaw ang nakatingin at nagpala ng kanilang hanap buhay. Salamat po sa mga kapatid namin na nagmimisyon. Ikaw na po mag-ingat kung saan-saan man po sila naroon sa loob at labas ng aming bansa. At ngayong gabi, hinihiling namin na ikaw po'y makasumpong ng kaluguran sa iyong mga simbahan at isa na po ang Christ Baptist Church. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And on the people, say amen. Amen, amen, amen. Okay. So salamat sa Panginoon. Tayo po ay merong malayang pananampalataya, pagpapahayag ng ating pananampalataya dahil tayo nasa malayang bansa. Ngayon nagkakagulo sa ibang mga bansa, di ba? Nagkakaroon ng iba't ibang iringan ng mga bansa. Maging dito man sa atin, parang tayo ay magmula sa taas ng ating pamahalaan hanggang sa mabababang strata ng buhay, ay talagang hindi naman mawawala ang problema. Pero lahat ng yan, mas marami pa rin yung ginagawa ng Diyos na maganda kaysa pinapahintulutan niyang hindi maganda. Dahil kung mananaig yung hindi maganda, naku, mauubos tayo. Kaya hindi ng Diyos pinapayagang kontrolado ng Diyos ang pwedeng mangyari. Kontrolado ng Diyos. Kaya tayo po'y pumanatag sa Diyos nating makapangyarihan sa lahat at mapagbiyayang sagana. Amen? So tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. 2 chapter ang ating babasahin, chapter 19, chapter 20 ng Book of Psalms. Tawagin natin ang ating mga kapatid para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Psalms, chapter 19, verse 1 to 14 at sa chapter 20, verse 1 to 9. Salitan po nating basahin at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay.
Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumalaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Nagaya ng kasintahang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kanyang takbo. Ang kanyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kanyang ligid ay sa wakas niyaon at walang bagay na nakukubli sa pag-iinit niyaon. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay, na nagpapapanta sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Ang pinipitang higit kaysa ginto, oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Higit dito'y sa pamamagitan ng mga iyo'y pagpapaunahan ang iyong mga lingkod. Sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Sinong makasisiyasat ng kanyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalalulang sala. Huwag mong papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin. Kung magkagayoy, magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa pagiging pagsalangsang. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itaas ka sa mataas na pangalan ng Diyos ni Jacob. Sakluluhan ka mula sa santuaryo at palakasin ka mula sa Sion. Alalahanin nawa ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin niya ang inyong mga haing sinunog. Selah. Pagkalooban ka nawa ng nais ng iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong payo. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Talastas ko ngayon na inililigtas ng Panginoon ang kanyang pinahira ng langis. Sasagutin niya sila mula sa kanyang banal na langit ng pagliligtas ng kalakasan ng kanyang kanang kamay. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila'y nangakasubsob at buwal, ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. Sabay-sabay po tayong lahat. Magligtas ka, Panginoon. Sagutin nawa kami ng hari pagka kami ay nagsisitawag. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Maaari na po tayong makaupo.
as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. 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 God wants to hear your voice. Pero siyempre, dapat ang una nating mapakinggan yung boses ng Diyos. Yan ang mahalaga eh. Madinig natin yung boses ng Diyos, and then tayo naman natugon. Yeah? Na meron ba sa Bible, meron ba sa Bible na pangyayari na yung mga patay espiritual o mga unsaved, ay kinakausap ng Diyos. At ang mga makasalanan na spiritually dead ay nakakaintindi at tumutugon o sumusunod. Meron bang ganun sa Bible? Mapapansin niyo po sa Bible na isang halimbawa natin yan, si Adan at si Eva. Na magkasala sila, automatic. Pagdaka nang sila magkasala, sila po ay namatay spiritually. Kasi po dahil sila ay nagkasala, hindi na pwedeng magsama ang Diyos at saka ang tao. No? Agad kapag daka, sabi ng Panginoon, sa araw na kainin yan, walang pagsalang kayo mamamatay. Kaya nung sila ay magkasala, automatic sila po ay spiritually dead. Sila po ay hiwalay kaagad sa Diyos. Hindi pwedeng magsama ang banal at saka ang makasalanan. So, dumating ang Diyos, di ba? At hinanap sila, Adan, nasan ka? Ay naintindihan naman ni Adan. Natugon naman si Adan. Andito po, nagtatago kami. At ako'y natatakot. Natatakot. And then nakipag-usap ang Panginoon. Bakit? Kinain mo ba yung sinabi ko sa iyong huwag mong kakainin? So nag-uusap yung Diyos at saka yung taong nagkasala na spiritually dead. Kaya hindi ibig sabihin ng spiritually dead, hindi pwedeng kausapin ng Diyos. Pero ang spiritually dead, mapapansin ninyo nang magkasala si Adan at saka si Eva, hindi sila ang unang lumapit sa Diyos. Nang madinig nila ang tinig ng Diyos, ang tendency nila palayo. Tingnan nyo Kaya ang tao sa kanyang sarili, wala sa kanyang kalikasan mula nang ang tao magmana ng pagkakasala at manahin na at siya'y magkasala na, ang nature natin na corrupt ng tao. At ang tao ang tendency lumapit sa Diyos. Ang tendency ng tao lumayo at magtago. Hindi siya nagkukusa na lumapit. Sabi nga ng Roma, wala tayong kakayahan, hindi nga maaari. Pero, tingnan po ninyo, pag ang Diyos ang unang nag-take ng initiative, siya ang unang humakbang para kausapin yung spiritually dead, ano't nakakausap niya? At ano't naiintindihan siya? Kaya nagkakausap. Hindi po ibig sabihin na kapag ka ang Diyos ay spiritually dead, yung kausap tayo, kinakailangan mo nang ipanganak munang muli. Kinakailangan ipanganak munang muli bago tayo tumugon. Hindi. Ang Diyos po, pag siya ang nag-take ng initiative, merong kakayanan ang Diyos makipag-communicate sa patay at buhay. Walang pagkakaiba sa Kanya ang dilim at ang liwanag. Walang pagkakaiba sa Kanya ang malayo at ang malapit. Walang pagkakaiba sa Kanya ang patay at buhay kung kakausapin. Kahit nga mga kalansay na, nauutusan niya . So how much more ito? Spiritually dead. Pero andyan yung kaluluwa ng tao. Kaya dapat po nililiwanag yan. Kaya gusto ko lang po makita ninyo sa maiksing oras dahil 7 o'clock magpipreach po itong ating preacher. Pero meron pang minuto. Kaya gusto ko lang pong gamitin yung kaunting minuto para ilagay sa inyo na hindi imposible. Ito po yung doktrina, mga kapatid. Ito po ay usapin ng mga mangangaral. Usapin ito ng mga theologian.
laging ang tanong, paano ang spiritually dead mananampalataya kung siya'y spiritually patay siya? Hindi, wala siyang Diyos. Ang nature niya, lumayo sa Diyos, hindi lumapit. Yan, ganyan, ano? Hindi lumapit, spiritually dead, ang desire niya ay mga bagay ng mundo, bagay ng sarili, bagay na kasalanan. Ganyan ang nature ng tao. Pero ang mapapansin po natin, kapag ka ang Diyos ang nag-take ng unang initiative, kinausap niya, nakakausap niya. Naiintindihan siya, nagkakaroon ng communication. At ang tao, mula dun sa usap na yon, nakakapagpasya ang tao. Yan yung sinasabi natin na pagbubukas ng unawa, pagbubukas ng puso, pagbubukas ng pinto. Ang Diyos, ang pag-unang gumawa ng hakbang, sa Kanya walang imposible. Pero sa tao, imposible na siya ang unang lumapit sa Diyos. Imposible na maunawaan niya ang kalooban ng Diyos. Imposible na naisin niya ang kalooban ng Diyos dahil idinidikta ng kanyang kalikasan na makasalanan na ang kanyang iibigin yung gusto at desire ng taong makasalanan at makasarili. Mabubuhay siya ayon sa kanyang nature. Pero kapag ka ang Diyos ang nag-take ng initiative na siya'y kausapin, kahit hindi pa siya ipinapanganak na muli, nakakausap siya sa kalagayang patay espiritual. Kaya hindi nauuna ang muling kapanganakan bago manampalataya ang tao. Nakikipag-usap muna ang Diyos. Ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pag nadinig niya ang tinig ng Diyos, yung tinig niya ng Diyos ang may power. Kaya sabi ng Bible sa Hebrews, the word of God is quick and powerful. Ito'y buhay. At ito'y makapangyarihan. So anong kapangyarihan ng salita ng Diyos? Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, liwanagan tayo. Bigyan tayo ng unawa para tayo makatugon. Pero hindi ibig sabihin, ipinanganak na tayong muli. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yun ang paraan ng Diyos para tayo manampalataya at tayo ipanganak na muli. Amen? Okay, so tayo po'y tumayong lahat. Ano lang po yan, maikling ating pagdidiin, pagbabahagi, para hindi tayo magulumihanan kapag dumadating po yung mga ganyang usapin. So, salamat sa Panginoon at tayo po ay merong mga ngaral na ready. Bawat Wednesday na mga darating, iba't iba po yung mga ngaral natin. Kaya kayo na hindi pa naka-schedule, mag-ready na dahil makaka-schedule na kayo. Iba-iba na po yung magpipreach dito. Paminsan-minsan, magpipreach po ako, but most of the time, ang atin pong mga kapatid, na mga ating binibigyan ng pagkakataon na tumayo at maging pagpapala at gamitin yung kanilang mga talents. At kung kayo tinawag ng Diyos sa pangangaral, ay talagang isang araw, naroon kayo at gamitin kayong lubos ng Panginoon. Okay? So, salamat po sa Panginoon. Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? God wants to hear your voice. Yung amen natin. Yung amen. Pag tayo nag-amen, isabihin sang-ayon tayo sa sinasabi ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Amen? Tawagin po natin si Brother Bong Corpus, ang ating youth director. Brother Bong, will you please come? Magandang gabi po sa ating lahat. Maaari na po muna tayo makaupo. Ayan. Ako po'y nagpupuri sa Panginoon na I believe hindi naman kami lahat hinahanap na mag-preach dito. Meron ba? Meron ba? Yung sinasabi niya pag nakasalubong si Pastor, sana bigyan ako ng schedule. Pakiwari ko, wala Pastor Pero ngayon mababawasan yung sasalubong kay Pastor. Mababawasan yung mag-PPM kay Pastor. Ayan, wag naman sana. Pero sa totoo lang po, hindi ko na alam kung pang ilang tayo ko na to rito. Pero banal kasi itong likodan ng pulpitong ito. At para sa isang taong makasalanan, hindi naman ako namumuhay sa kasalanan. Pero dahil parang yung feeling mo na unworthy ka. Kaya ang paghahanda po para sa lahat ng, kagaya na sinabi ni Pastor, sa lahat ng mga may kakayanang mangaral, binigyan ng Panginoong Diyos na kakayanang magpahayag,
ay dapat po ready, bagamat kabado. Ayan. Pag-uusapan po natin ngayong gabi ay patungkol sa pag-ibig. Yan. Pag-ibig. Brad, paano nyo ba i-define ang pag-ibig? Napaka-high school, ano? Yan, what is love? What is love? Nare-recall yung mga pinagsasagot nyo, Ma'am Lisa? Sabi sa mga makamundong description, what is love? Patingin nga, Brad, ano nakalagay dyan? Sabi dyan, love is powerful. It can move mountains. Sino nang nangako sa inyo niyan? Napakasinungaling. Hindi ko po balak siraan yung mga nangako. Baka katabi niyo pa yung nangako sa inyo niyan eh. So, sabi ng mundo, love is powerful. It can move mountains. Love makes the world go round. Sa umpisa. Basher, ano? Sa umpisa, oo, sige. Trip nyo yan eh. Sabi nila, love is blind. To the point na hindi na pinakikinggan, hindi na nakikita ang magulang, hindi na nakikita kung tama ba o mali yung ginagawa. Tama po, ano? Pero sa pagtanda po, nag-iiba po lahat ng description na yan. Tama po? Sabi nila, ang love parang kape. Parang kape. Pag pinabayaan, lumalamig. Sino po marami ng pinabayaan ditong pag-ibig? Hindi po kalooban ng Diyos na marami tayong ibigin. Isa lang, sapat na. Isa lang, tama na. Sabi po ang love parang Coke. Sa iba, sakto. Sa iba, zero. Tama po, no? Pero huwag kayong mag-alala, lagi ang Panginoon may balak para sa inyo. May nakalaan yan. Hindi laging zero. Sabi ng iba, paumanhin po sa, baka may mga nagla-live na kumakain, sabi po ng iba, ang pag-ibig parang sipon. Kusang lumalabas. Iba-iba po ang description ng love. Worldly description. Ang worldly love ay subjective. Depende sa tao. Kapag kakamahal-mahal, sige, mamahalin. Pag hindi na, bahala ka na dyan. Temporary. Sabi nila, nothing lasts forever. That includes love. Sabi ng mundo. Sabi ng mundo, ang love, complicated. Dati hindi naman uso yung complicated na yan eh. Pero dahil talagang matigas ang ulo ng tao, lahat gustong kunin kahit mali, kaya makikita niyong status, it's complicated. Kaya wag na rin tayo magtaka na kadalasan na may encounter nating love, fake. Laganap na po ang fake. Kasi tao na ang nag-define ng pag-ibig. Hindi ang Diyos. Pag hinayaan niyo ang tao mag-define ng pag-ibig, talagang pabagsak ng pabagsak, pababa ng pababa ang quality niyan. Kaya pag-usapan po natin ngayon ay hindi komplikado. Love simplified. Tayo po tayong lahat, basahin po natin ng sabay-sabay ang Romans chapter 12, verse 9. Love simplified. Simple lang naman ang description ng Bible sa pag-ibig. Sabi po, nandiyan na po kayo, say amen. Sabay-sabay po natin basahin ng Romans chapter 12, verse 9. Ready? Begin. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, pangunahan mo po kami. Sa pagkakataon, Panginoon, na kami po'y makakapag-aral ng iyong salita, kami nagpapasalamat at nagpupuri. Bigyan mo po kami ng pangunawa, Panginoong Diyos, upang lubos naming maintindihan at maipamuhay kung paano ka namin dapat mahalin bilang aming Diyos. Pangunahan mo po kami, ikaw po nawa ang malugod at maitaas sa aming kalagitnaan. Fill our hearts with joy, dear Lord, as we try to know you through your word. This we ask and pray through Christ's precious name. Amen. Maaari na po tayo makaupo. So, tayo pong mga anak ng Diyos ay mga napakapalad po natin. Napakapalad po natin. Kasi
tayo po first-hand na experience and hopefully naunawaan ng lubos ang pag-ibig ng Diyos. Do you believe that God is love? Say amen. Sa mga naniniwala po, say amen. Yes, God is love. Kaya kung meron po tayong kukuning example ng pagpapahayag, pagpapakita ng tamang pagmamahal, wala na tayong ibang dapat pang tingnan kundi ang Diyos. Yun nga sinabi ng Bible sa Romans chapter 5, verse 8. Datapat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hindi po inantay ng Diyos na tayo'y magbago, bago tayo mahalin. Pero pag tao po ang tinignan natin, may mga list of qualifications yan bago tayo mahalin. Tama po ano? Pero iba po ang pag-ibig ng Diyos. Minahal na tayo habang tayo'y mga makasalanan pa. Minahal na tayo bagamat tayo po ay hindi kamahal-mahal. Kaya napakasarap pong balik-balikan, napakasarap ulit-ulitin kung paano tayo minahal ng Panginoon. Tama po? Love is not a response to our worthiness. Sino ditong wording mahalin ng Diyos? Wala. Wala pong karapat-dapat sa ating mahalin. Pero, dahil ang Diyos ay pag-ibig, minahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Okay? Love is not a response of worthiness, but a decision flowing from God's character. Kaya napakaganda na itong paalala sa atin ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, verse 9. Okay? Na para sa ating mga mananampalataya po, para sa ating mga Kristiyano, ang Christianity po ay hindi performance. Hindi performance. Kaya napakabuti po ng Panginoon na hindi siya naglagay ng list na napakahaba bago niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa atin. Hindi niya inantay na tayo magmakaawa. Hindi niya inantay na mamamatay na tayo bago natin tinanggap yung provision ng kaligtasan natin. Bago palikhain ng Diyos ang lahat, alam na niya na kailangan natin. Kaya, napaka-importante po na maunawaan nating lubos. Bagamat simple, love simplified, bagamat simple, pero ito po ay napakalalim, napakalawak, ng pakahulugan. And God's love is expressed in holy living. Okay? Kaya meron lang po tayong 4 na pag-uusapan patungkol po sa binasa nating verse. 4 key truths about what biblical love is. Ready na po kayo? Parang hindi. Amen. So number 1, love must be without hypocrisy. Sabi po dyan, let love be without dissimulation. Be without dissimulation. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, if ye love me, keep my commandments. So, meron pong malinaw na ebidensya na sinasabi po ang Panginoong Hesus na makikita sa isang taong nagpapahayag na mahal ko ang Diyos. Mahal ko si Jesus. Ano yon? Yun ay ang pagsunod. The best way to express our love to God is to obey Him. Pagsunod. At ito pong example na ito ay makailang ulit kong nagamit during the parental counseling sa Tayabas. Nung una, I find it redundant. Bakit may parental counseling? Ano di-discuss? Anong sasabihin namin sa kanila? Paano namin gagawin to? Pero, it is a wonderful thing na in-incorporate sa program. Dahil, sa soul winning, ang mga nakikinig, talagang makikinig lang. Tatango lang, oo lang.
most of the time, bagamat hindi nila naintindihan ng lubos. Pero pagdating po nila sa parenting counseling, that's the time they ask. That's the time na umaamin sila na, hindi ko naunawaan. Meron pong isang mother na nagtanong sa akin na, save ako, feeling ko, pero ang worry ko, nagkakasala pa ako. So paano ko masisiguro? So things like those ang hinandle namin nila Sister Lisa, nila Pastor Dante. And it's a blessing dahil hindi lang kami nagturo, kami natuto din. Kaya napaka-importante po na pag pinag-usapan natin ang pag-ibig para sa Diyos Ama natin na nasa langit, marirelate din natin sa pag-ibig natin at ng ating mga anak. Kaya sa mga single po, huwag niyo naman tanggapin na kayo ay may blessed singleness. May magandang plano po ang Panginoon sa mga makaka-experience ng pamilya. Mauunawaan ninyo ng lubos. Kung minsan may dumarating sa punto na ako, pinagagalitan ko yung anak ko. Pero babalik po sa akin. Sabi ko, ganito rin pala ako sa Diyos. Nagigets niyo po mga magulang. Ganito rin pala ako sa Diyos. Minsan inis tayo, ba't parang yung anak ko parang hindi nakikinig. Ilang beses, paulit-ulit. Pero pag nag-reflect ako sa salita ng Diyos, ganito rin pala ako. Kaya, mga kapatid, bagamat simple, sinabi ng Panginoong Hesus, if you love me, keep my commandments. So ang pinakamagandang ebidensya po na tayo ay talagang nagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod. Ang salita pong dissimulation ay nangangahulugan na hypocrisy or pagkukunwari or pagiging fake. And Jesus Christ gave warning about this. Sabi niya sa mga Pharisees, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So ibig sabihin, kung anong lumalabas sa bibig, kung anong nakikita sa gawa, siyang laman ng puso. So kung talagang pinapahayag natin ang ating pag-ibig sa Diyos, dapat po, mula sa laman ng ating puso, lumalabas. Freely, nagfo-flow. And ang sabi po ng Bible, His commandments are not grievous. Hindi tayo parang bata na maghugas ka ng pinggan. Susunod, pero nagdadabog. Susunod, pero yung pinggan dadami. Susunod, pero bubulong-bulong. Ako na naman. Wala nang ibang nakita, ako na naman. Andiyan naman si kuya. Andiyan naman si ate. Bakit ako? Lagi na lang ako. Di ba, Pero minsan ganyan din tayo sa Diyos. Pero malinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos na sa usapan po ng pagsunod o pagpapahayag natin ng ating pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa Kanyang kalooban, pagsunod sa Kanyang salita, hindi to dapat mabigat. Mag-church na naman. Diba naman yan? Sunday na naman. Hindi ba ako pwedeng matulog muna? Pagod na pagod ako buong linggo. Church na naman. Ano ba naman yan? Magta-tithes na naman. Ang dami kong bayarin. Magta-tithes pa ako. Tithes na naman. Papakontribute pa si pastor. Kuryente. Diba? Youthcon. Papakontribute na naman. Di ba parang nagbibigay tayo pero parang bigat na bigat. 20 lang naman yung ilalabas. Pero parang 100,000 yung binibitawan. Tithes na naman. Fellowship na naman. Alam niyo, natutuwa ako. Kasi, umabot na tayo sa point, ewan ko kung napapansin ninyo, nag-aagawan tayo sa auditorium, sa toddlers, minsan umaabot pa tayo ng CDM. Dati, hindi ganun ang kaso. Tama ba, Ma'am Vicky? Umabot na tayo sa point na magtatanungan tayo, meron ba kayong activity? Kasi gagamitin namin ang auditorium. Kung mapapansin ninyo, parami ng fellowship. And it is a blessing sa church natin. Tama po? Kaya pag may nag-iaya sa inyong fellowship, huwag naman sanang, fellowship na naman. Fellowship na naman. Ako po kasi laging tinatanong ng mga nanay, may fellowship kayo? Fellowship. May fellowship na naman. Kaya yung mga kabataan, pag pinagpaalam niyo fellowship, siguraduhin yung fellowship, ha?
Kasi pangalan ko ang nakataya. Hinahanap ko yun ng mga magulang ninyo sa akin. Fellowship kayo ng fellowship, wala naman kayo sa church. Ay, hindi yan ang topic natin. O, fellowship na naman. Devotion na naman, magbabasa na naman ako ng salita ng Diyos. Devotion na sa school, devotion pa sa bahay. Nasasawa ba kayo? Uy, tahimik ah, parang parang may nakurot ah. Huwag naman sana, no? Kasi alam niyo yung task ng devotion, ang intention ng Panginoon dyan para sa ating kabubuti. Hindi naman para sa Kanya. Kaya para kayo nagtampo sa bigas kapag sinabi niyong, devotion na naman. Devotion na naman. 1 minute devotion. 3 hours marathon sa Netflix. Diba? Kaya sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya mga kapatid, madali pong malalaman gano'n natin kamahal ang Diyos. At ang sabi ng Biblia sa atin, dapat hindi yan fake. Dapat yan totoo. Paano mo malalaman? Hindi mo na kailangan magtanong sa magulang mo. Hindi mo na kailangan magtanong sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo. Ikaw mismo magigauge mo, saan ko inuubos ang oras ko? Saan ko ginagamit ang lakas ko? Saan ko ginagamit ang pera ko? Malalaman ninyo gaano nyo kumahal ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, love must be without hypocrisy. Dapat hindi fake. If we love God, hindi dapat parang malaking pasanin yung pagsunod sa Kanya. Dapat pupunta tayo ng church, masaya. Pag magbibigay tayo ng tithes, masaya. Amen po? Kasi hingi nga tayo ng blessing eh. Well, Lord, salamat kasi nakakapagbigay ako kahit piso, nakakapagbigay ako kahit 20. Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon makapagbigay ng higit pa. Kasi masaya ako pag nagbibigay ako sa gawain. Yun ang tamang pagmamahal. Hindi yung parang, tithes na naman. Lord, next week ka na. Yung nagsabi ba sa inyo, no? Lord, next week ka na. Lista mo muna. Ang pagsunod po, hindi dapat mabigat, kundi may kagalakan. Dapat may kagalakan. Hindi po dapat burdensome. Yun po ang kagandahan na ina-appreciate natin ang love ng Panginoon sa atin so that we can give back the right kind of love. Bakit? Kasi pinalaya na tayo sa pagsunod eh. Hindi tayo gagawa, hindi tayo susunod sa kautusan, hindi tayo susunod sa salita ng Diyos para tayo maligtas. Na-imagine nyo ba yon? Napakapalad natin kasi sumusunod tayo dahil tayo ay ligtas na. Amen po? Kasi kung ang pagsunod natin ay para sa ikaliligtas natin, ay buong buhay, buong lakas, ubusin natin, walang mangyayari. Pero napakapalad po natin, napakalaki ng biyaya ng Panginoon na tinanggap natin dahil niligtas niya tayo. At sinabi niya na kung talagang mahal mo ako, sundin mo ang aking kautusan. Sumunod ka sa akin. Amen po? So, mahal ba natin ang Diyos? Amen. So, dapat po walang hypocrisy. Dapat po may kagalakan. Pangalawa, love must hate evil. Love must hate evil. Sabi diyan, abhor that which is evil. Abhor means intense hatred, deep disgust, kapuotan, kasuklaman, pandirihan. Sa lingwahe mo ng mga kabataan ngayon, yan ay ew. Ew. Kasalanan, ew. Mangungupit ako, ew. Susuway ako sa magulang ko, ew. Dapat po ganun, Sinasabi sa atin ng Bible, kung talagang mahal natin ang Diyos, we will hate what God hates. And it is sin. Okay? We cannot love God and entertain sin at the same time. Yan po ang picture ng repentance eh. Kaya nung tayo po ay lumapit sa Panginoon, bago tayo maligtas, ang picture po ng repentance is pagtalikod. Tinatalikuran natin yung kasalanan
na kinapupuutan ng Diyos. Tinatalikuran natin yung buhay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya iniligtas na tayo ng Panginoong doon. Kaya ang sinasabi pong malinaw ng Bible, mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo. Kasi nag-uumpisa po ang pagbabackslide. Kapag kayong tinalikuran natin, unti-unti tayo nagko-compromise. Unti-unti. Hindi naman yan isang malaking, malakihan na lang eh. Meron ba dito na dating manginginom na, magde-decide ako ngayon, manginginom na ako, iinom ako ng isang case ng beer. Hindi, di ba? Sabi nga nung kanta, nagsimula yan sa patikim-tikim. Hindi po yan bote-bote, case-case kaagad. Ang magnanakaw, hindi po yan nagising one day na, kailangan ko ng pera. Pupunta ako ng bangko, mang-hold up ako. Hindi po. Saan nag-umpisa magnanakaw? Pagkupit ng pasingko-singko, piso-piso, hindi ako nahuhuli. 5 piso naman. Hindi ako nahuhuli. 20 naman. Tama po? Maliit. Nag-uumpisa sa maliit. Mukhang walang danger. Pero we are in a very dangerous situation kapag we stop hating what God hates. Kahit maliit. Kahit maliit. Minsan, sumasaw-saw tayo sa worldly music. Pansinin niyo, makinig kayo ng isang worldly music na gusto niyo dati. May naka-observe ba rito? Kahit ilang dekada niyo nang hindi kantahin, pag pinakinggan niyo yung music, sa ulado niyo pa yung lyrics. Ako po ganun, 2 dekada, hindi ko po naisip na kaya kong talikuran ang rock music. Pero 20 years after, pag pinakinggan ko siya, kabisado ko pa po ang lyrics. Hindi ko naman alam kung bakit. Hindi ko rin alam kung kanino galing yung gift na yan. Yan yung gift na ayoko. Pero, di ba po yung mga dating umiinom, yung mga dating nagmumura, di ba? Huwag niyo na hong balikan yan. Yung naging dahilan para mapako ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, huwag niyo nang balikan. Huwag niyo nang sausawan ulit. Alam niyo yung delikado, when evil or when sin no longer bothers us. Kapag tinanggap niyo ng normal yun, delikado na yun. Delikado na yun. Malalang sakit na po iyon. Kapag wala na kayong, parang walang remorse, hindi man lang kayo kinikilabutan, kapag nagmumura kayo, titingnan nyo lang kung nandyan ba, may nakarinig ba sa akin? Okay lang. May nakakita ba sa amin nag-holding hands? May na rin. Di ba? Huwag natin i-tolerate yung maliliit kasi mula po sa maliliit, lumalaki. Alam niyo po ba, when loving God gets complicated, kailan ba nagiging complicated ang pag-ibig? Sino po rito nakakaramdam na parang ang hirap-hirap sundin ng Diyos? Parang ang hirap-hirap magpasakop. Alam niyo kung kailan siya nagiging complicated? Kapag hinaluan po natin ang ating self-interest. Yung I. Pag pumasok sa picture yung gusto ng puso natin, dun lang naman po nagiging komplikado eh. Kaya nga sabi ko, ano bang igagawin kong title dito? Simple lang naman ang gusto ng Diyos eh. Ang mali, talikuran. Pero minsan, pinipili po ng taong medyo yakapin ang mali dahil gusto niya. Dahil nagpapasaya rin sa kanya. O minsan dahil naku-curious siya. Yun po ang daya ng kasalanan eh. When we are tempted, we are given a choice. Hindi yan automatic na, maunawaan ako ng Diyos. Hindi po. It gets complicated kapag sinama natin yung ating kagalakan. Pero ang hinihingi po sa atin ng Diyos, unahin natin siya. Siya ang maging kagalakan natin. Siya ang maging joy natin, hindi yung mga bagay sa paligid natin. Pero kapag ang naging object of our joy is the people around us,
the material things that we have, the things that we enjoy, dun po nagiging komplikado ang pagsunod. Doon po natin uunahin ang outing kaysa sa church. Doon po natin uunahin ang panonood ng TV kaysa sa mag-devotion. Doon natin uunahin ang pagbili ng bagong damit kaysa mag-tithes. Doon natin uunahin ang pag-splurge sa samgyupsal, milk tea, coffee at kung ano man bago mag-tithes. And I hope hindi yun ang picture o hindi yun ang kalalagayan ng bawat mananampalataya ng Diyos. Bawat anak ng Diyos, dapat kapag sinabing mali, mali. If we truly love God, it should grieve us, not attract us. Amen po? So, God's love is rooted in His holiness. Kung hindi po big deal ang pagiging holy, ay hindi na dapat namatay pa ang Panginoong Hesus. Kaya napaka-serious na usapan po ang usapan ng kasalanan, lalo pa sa harapan ng banal na Diyos. Because God is perfectly holy. And He will never ever ignore or tolerate sin. Amen po? So, love must hate evil. Pangatlo, love must cleave to what is good. Sabi dyan, cleave to that which is good. So, sa usapan po ng pag-ibig natin sa Diyos, hindi po sapat na pandirihan natin ang kasalanan. Pandirihan lang natin ang kasalanan. Ang sinasabi po ng Biblia, pandirihan mo ang kasalanan, pag tinalikuran mo siya, yakapin mo yung mabuti. Yakapin, cleave, cling, to join or fasten firmly together. Ang cleave po, ang first mention po ng cleave is in Genesis chapter 2, verse 24. Ginamit po ito kay Adan ng sabi diyan, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. They shall be one. So yun po ang sinasabi ng Bible. If we say we love God, there should be an intentional attachment to what is right. Intentional attachment to what is good. Basahin po natin ang Psalm chapter 1. Psalm chapter 1, verse 1 and 2. Babasahin ko po, sundan niyo na lang po. Sabi diyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Again, another picture po ng pagtalikod o pag-abhor sa evil or sa kasalanan. It includes yung mga taong sinasamahan natin. Hindi na nakikiupo, hindi na nakikisama. Diba sabi nga ng Bible, come out from among them and be ye separate. Yun po ang utos ng banal na kasulatan. Yun po ang kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 2, but His delight is in the law of the Lord. That is good. The law of the Lord is good. Yung kanyang kalooban ang mabuti. Kaya yun ang iyayakapin natin. Pag tinalikuran po natin ang kasalanan, pag tinalikuran natin ang kasamaan, yayakapin natin ay ang kalooban ng Diyos. At ang sabi diyan, and in His law that He meditate day and night. Again, pinapaalalahanan na naman tayo ng Bible, ng salita ng Diyos. Hindi lang po natin yayakapin ang kanyang salita pag Sunday, pag Wednesday, o pag may task na mag-devotion. Araw-araw. Hindi lang po araw-araw. Umaga, gabi, buong araw. Amen po? So pag sinabi na cleave, or cling, or be as one to that is good, yakapin daw po natin ang kalooban ng Diyos. Eh yung iba, habang yakap-yakap daw kuno ang salita ng Diyos, yung kamay nakaholdingan sa mundo.
Pwede ba yon? Hindi po pwede yon. Taksil ang description ng Bible doon. Adulterer. Hindi po pwede mangyari yon. Kapag tinalikuran nyo ang kasalanan, yakapin nyo ang mabuti. Yakapin nyo ang kalooban ng Diyos. Huwag na kayong lilingon sa likod. Yun po ang sinasabi ng Diyos na larawan ng tunay na pagmamahal sa Kanya. At ang sabi, yun dapat ang laman ng isipan natin day and night. Hindi yung hahanapan natin ng daan, paano ko ba may entertain itong gusto ko? Again, doon po nagiging complicated Marami pong Kristiyano ang nagkakaroon ng struggle dahil nagkakaroon sila ng problema sa pagsunod. Dahil hindi nila mabitawan kung ano yung gusto ng puso nila Kaya nga love simplified simple lang naman talikuran mo yung mali, yakapin mo yung mabuti. At ang pangako ng Diyos dyan, may pagpapala. May pagpapala sa susunod. Kaya when we stop cleaving to what is good, mag-slide backward na po tayo. Hindi po hindi na ako nagmumura, hindi na ako umiinom, hindi na ako nagsisigarilyo, hindi na ako nagsusugal. Pero hindi ka rin naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka rin naman sumusunod sa kalooban niya. Hindi ka rin naman nagtatights. You will drift backwards. Ang kalooban po ng Diyos sa ating mga anak niya, lumakad patuloy. Keep walking with the Lord. Keep walking. Keep walking. Kaya napakasimple lang ng instruction ng Panginoon, pero napakalalim po ng wisdom. If we stop moving forward, we will drift away. Kung hindi natin yakapin ang kalooban ng Panginoon, we will drift away. Kaya yung dapat excited po tayong mag-attend ng panambahan. Kahit Wednesday, ako po, pagpaumanhin po ninyo, ako bilang usher, isa pong dilema namin ay ang pagpapaupo sa harapan. Isa pong dilema ng mga ushers ang pagpapaupo sa harapan. Minsan ko lang nagamit po sa isang conference na ang mga Baptist bilang anak ng Diyos, alam ko isa sa pinakamadaling kausap. Pero ang pinagtataka ko, bakit sa pagpila ng ayuda, gusto nyo sa harapan? Sa pag-concert, gusto sa harapan? Pumipila ba kayo sa loto? Di ba? Pagka yung sa mga bagay na pabor sa atin, gusto sa unahan. Gusto sa unahan. Pero pagka nasa church, gusto lagi sa likuran. Darating ng maaga para sa likod, maupo. Paano kaya kung ang rapture ganung order, Yung mga, Brother Benji, Yung mga nasa unahan lang muna. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon, hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Pero, sikapin po nating mahalin ng Panginoon ang best na magagawa natin. When we come to church, dress the best that you can. Aatin na rin lang kayo, agahan nyo na, para mas marami kayong time makipag-fellowship. Marami kayong namimiss kapag linggo naman mamaya pa naman mag-start yun. Ano oras ba nag-start ang preaching ni Pastor? Mga 9:30. Mga 9:30 na lang ako darating. Nasasabi ko po ito kasi dati po kaming ganon. Ako po ay miyembro ng Last In, First Out. Kaya marami sa inyo hindi nakakakilala sa akin dahil talagang hindi nyo ako nakikita. Kasi lahat kayo nandito sa unahan, ako nasa likod. Unang-una rin ako lumalabas. Kaya napakalaking biyaya po ng Panginoon nang ipaunawa niya na kailangan ko yung talikuran. Kailangan ko yung i-give up. And I believe bawat isa po sa atin, para maipakita natin, ma-express natin sa Panginoon na talagang mahal natin siya, marami tayong dapat i-give up. Marami tayong dapat talikuran. And it's all worth it pag tinalikuran natin para sa Panginoon. Kasi kung yun ang yun ang pumipigil para tayo ay makapagpuri ng malaya, makapaglingkod ng may kagalakan, mabigay natin yung best natin, ay bitawan nyo na.
Bitawan nyo na. Yung cellphone gaming, yung panonood ng TV o ng YouTube ng matagal. Alam ko maraming napupuyat dito pag Sabado ng gabi. Nasa sa inyo naman po yun. Wala naman akong problema kung magpuyat kayo. Pero make sure lang na huwag nyo dito bawiin ang tulog ninyo. Kasi hindi naman po kami yung tinutulugan ninyo ang Panginoon. Imagine ninyo, sasabihin ko sa mga kaibigan ko, I love God, I love God. Pero magpupuyat ako ng Sabado at wala ko ititirang lakas para sa iyo ng linggo. Tutulugan kita. Pero Lord, don't get me wrong. I love you. Maniniwala kaya ang Panginoon sa atin? I don't think so. Cleave to that which is good. So, yakapin po natin yung good, acceptable, and perfect will ng Panginoon. Yun ang yakapin natin, hindi yung mali. Hindi yung mga nagpapasaya sa atin na walang sinasatisfy kundi laman natin. Amen po? So, love must cleave to what is good. Lastly po, love, if 100% true, kung totoo, hindi peke, will surely result to Christ likeness. Will surely result to Christ likeness. Holiness po ang dahilan kung bakit kinakailangang mamatay ng ating Panginoong Hesus. Kasi hindi natin kayang i-achieve ang holiness eh. Ito'y biyaya na ibinigay sa atin. Biyaya. Hindi natin kayang bayaran ating kasalanan, hindi natin kayang sundin ang perpekto ang kautusan, kaya ang Panginoong Hesus ang gumawa para sa atin. Kaya, sabi nga ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung talagang mahal natin siya, nakatuon ang attention natin sa Panginoong Hesus lang, we will be more like Him every day. Every day. Tingnan nga po natin ang picture ng, basahin po natin yung Romans 12. Verse 10. Ito po ay picture ng kung paano ba ang gusto ng Panginoon natin na maipamuhay natin. Ang sinasabi nating mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang ating kapwa. Ano sabi rito sa verse 10? Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Alam niyo, napakaganda ng pag-example na binigay ni Apostle Paul sa isang iglesia, sa isang church, bilang isang katawan. Napakaganda. Compacted. Every joint supply it. Dikit-dikit. Okay? Walang nakahiwalay sa katawan. Walang nakahiwalay na kuko, walang nakahiwalay na daliri. Kapag nalagas ang buhok, nababother tayo. Dapat ganun eh. Kaya maganda po yung picture ng in-example ni Apostle Paul. Kaya sabi rito, dapat meron tayong pag-ibig sa ating kapatid. May concern sa ating kapatid. Verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Napakaganda po na sa isang iglesia na ito po ang magiging spirit natin sa pagmamahal sa Diyos, sa paglilingkod. Yung talagang fervent ang ating spirit. Verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, kagaya nung kinanta kanina, God wants to hear you sing, sa kabila ng mga trials. At ang bawat mananampalataya sa iglesyang ito, maganda pong masumpungan na ganon ang espiritu. Continuing instant in prayer. May nalaman kayong need ni brother, ni sister, panalangin nyo immediately. Panalangin. Kung wala kayong maibigay, wala kayong maitulong, panalangin. Ilapit natin sa Diyos na makapangyarihan. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Nagdadamayan. Yun po ang maganda sa isang iglesia. Nagdadamayan. Alam nyo, itong magiging resulta kapag 100% na totoo na sinasabi nating mahal natin ang Diyos. Sa actions natin na ito makikita. Amen po. Ang bawat iglesia, bawat miyembro ng iglesia, nagtutulungan, nagdadamayan. Verse 14, bless them which persecute you. Naku po. Parang humirap ano. Bless them which persecute you.
and curse not. Minsan nga magulat ka lang, nagmumura ka. Di ba? Ito pa kaya, bless them which persecute you. Parang kailangan ko pang iluhod sa Panginoon yan Pero kung tunay na mahal natin ang Panginoon, mahirap yan, yes, pero posible. Posible. Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Kaya yan yung nagdadamayan. Kapag may achievement ang isang kapatiran, nakikigalak tayo. Hindi tayo nakikiinggit. Hindi tayo basher. Be of the same mind one to another. Mind not the high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Verse 17, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Huwag daw tayong gaganti. Huwag daw nating susuklian ng kasamaan din yung kasamaan ng iba. Napakagandang picture po ng tunay na pagmamahal. Ano po? Huwag daw nating susuklian ng kasamaan. Maging honest daw tayo sa lahat ng tao, sa lahat ng oras. Walang siraan. Napakaganda po kung magagawa po natin yan. Pero ako bilang tao, mahirap. Isipin mo, ginawan ka na ng masama. Di ba? Mahirap. Ito pa isa, verse 18. If it be possible, kung maaari lang, kung pwede lang naman. Sabi dyan, as much as it light unto you, live peaceably with all men. Now, sa isang iglesia na iba't iba ang ugali, iba't iba ang background, iba't iba ang past. May malakas ang karakter, makarakter, may ma-attitude, merong mapagpakumbaba, may mabait. Iba-iba. Mahirap yan. Pero ang sabi ng Bible, live peaceably with all men. Sabi sa verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Hindi po dapat pala sa anak ng Diyos na nagsasabing, Lord, love kita, pero gagantihan ko muna itong gumawa sa akin ng masama. Hindi po pala dapat ganon. Hindi po tayo dapat nag-iisip ng pagganti. Pero tignan niyo itong verse 20. Naalala ko yung sinabi ni Pastor nung Sunday na, alam niyo, napakahirap talagang sumunod. Napakahirap piliin yung tama. Sabi sa verse 20, Therefore, if thine enemy hunger, feed him. Treat nyo sa samgyupsal, yung nang-away sa inyo. Kaya? Hindi ngayon. Wag muna ngayon. Pero sabi ng Bible, if your enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Verse 21, Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Pahirap ng pahirap, ano po? As we declare yung love natin sa Panginoon, pahirap ng pahirap ang circumstance. Sino po dito yung nakaranas na sanabi na, Lord, give me more faith. Mahirap. Sabi nga ng ating pastor last Sunday, pumirimi ka sa tama sa Panginoon sa kabila ng kabigatan ng mga trials. Mahirap. Ako po, ilang beses ko nang nasambit, kami mag-asawa. Makailang ulit ko na rin narinig sa ibang Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Mahirap. Pero sabi ng Bible, let the love of Christ constrain us. Dahil minahal tayo ng Panginoon, sagana nating tinanggap ang pag-ibig ng Diyos through Jesus Christ, gawin din natin ang tama. Ipahayag din natin ang tama ang pag-ibig natin sa Diyos. Mahirap. Pero doon po natin mabibigyan ng kaluguran at kapurihan ng Diyos na sa kabila ng hirap, pipiliin nating magpuri. Pipiliin nating umawit. Sabi nga ng kanta kanina, God wants to hear you sing. God wants to see us choose
the right thing to do. Whenever we are given circumstances na mahirap. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Simple lang naman po, di ba? Love simplified, sabi nga. Kung totoo ang pag-ibig, tatalikuran mo ang kasalanan, yayakapin mo ang mali. At sa paulit-ulit po na pamumuhay niyan, yun lang ang tandaan mo eh. Mahal ko ang Diyos, tatalikuran ko ang mali, yayakapin ko ang tama. Unti-unti na po tayong binabago ng Panginoon, hindi nyo mapapansin. Sa araw-araw na pagpili, kahit bungangaan ka ng nanay mo, ng tatay mo, sipin mo, I love God, I will abhor evil, I will cleave to what is good. Araw-araw, may nandaya sa'yo sa labas, may nambuli sa'yo, may gumawa ng di maganda, may nagchichismis sa'yo, may gumawa ng hindi tama, kinakalatan ka ng hindi tama. Let them. May tamang paraan. May tamang approach. And we need to know the biblical love para po malugod nating patuloy ang Diyos. Remember na dun sa mahirap na choice, dun po natin nalulugod ang Diyos. Amen po? So let us love God. Let us love Him without dissimulation. God does not only command genuine love. Hindi lang niya ito inutos. He also deserves it. Tama po ba? Deserve ng Panginoon. Lahat ng glory, lahat ng praise, lahat ng best po natin. Kaya sa usapan po ng pag-ibig, nawa, ang bawat isa po sa atin, simple lang, natalikuran natin ang mali, yakapin natin ang mabuti. Kapag may nakikita tayong yumayakap sa masama, turuan natin, akayin natin. Yun po ang pagmamahal. Sabi nga ng Bible, love the Lord your God with all thy heart, mind, soul, and strength, and love thy neighbor as thyself. Doon po umiikot. Hindi nyo na kailangan kabisaduhin lahat ng laws ng Old Testament. Sabi ng Panginoon, in this hang all the law and the prophets. Love the Lord thy God, love thy neighbor as thyself. At ang tunay na pag-ibig po, nakikita sa gawa. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa paalala mula po sa inyong salita. Marapat ka naming ibigin ng aming buong puso, lakas, isip at kaluluwa. Kaya Panginoon, dalangin ko sa lahat po ng miyembro ng Christ Baptist Church, sa lahat na nakarinig ng mensahe na ito, sa lahat ng anak mo na nagmamahal sa iyo, makita nawa, Panginoon, sa aming pamumuhay ang tunay na pag-ibig na karapat-dapat para sa iyo at para sa aming mga kapwa. Upang madala rin namin sila sa iyong paanan at sama-sama kaming magmahal sa iyo, Panginoong Diyos, ng buong puso. Salamat po sa paalala ng iyong salita. Nawa ito po ay naging kalakasan at maging blessing po sa bawat kapakinig. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Nawa masumpungan mo kami, Panginoon, na patuloy na tinatalikuran ng mali at patuloy na yakapin namin ang iyong kalooban. Muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Pinupuri ka namin, lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. All the people say amen. All right. Pag na-detect natin, kasi tayo madaling makalimut eh. Kahit alam na natin, pag nakalimutan natin, saliwa yung ating lakad. Pag hindi pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, layuan. Pag pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, yan, panindigan. Yan, na. Alright, tayo tumayong lahat. At ang pinakamabuting kapahayagan ay pagsunod. Awitin natin yung obedience. Naalala niyo yung awit na yan? Obedience is the very best way to show that you believe. Sige, awitin natin yan. Obedience. Sabi nga ng Panginoon, if you love me, keep my commandments.
Kahit magaling tayo magdebate, magaling tayo sa mga doktrina, dalawa yun eh. The teachings and the commandments. Minsan, pinagdidiinan ng tao yung teaching, pero hindi naman obedient. Meron naman mga tao nagsisikap mag-obey, maglingkod, pero sala naman ang doctrine. Kaya dapat pareho, no? Sa awitin natin itong obedience. Tanong natin yan. Everyone, sing! Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action as the key. Joy will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Let's spell it O-B-E-D-I-E-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. All the people say amen? Amen, amen. Brother Jeremiah, Brother Maya, halika. Ikaw magpasalamat sa kaloob natin ngayong gabi. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, abang banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Minsan pa, salamat sa pagpapaalala mo mula sa speaker ngayon ang inyong pag-ibig. Na ang pag-ibig ay ang pagsunod talaga sa iyo. Yes po. At ang buhay namin ay nakikita ng iba, tinuturo pa rin si Kristo. Dalangin namin, Panginoon Ama, ang aming pagkakaloob. Ikaw po ang magpala na ito. Gamitin mo po ito sa ikalalago ng iyong ministeryo. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen, amen. Makakaupo na po tayo. Sanang ako'y mailapit o anong dakilang pag-ibig, pag-ibig ni Jesus. Amen. Ang tulad ko ay minahal ng Diyos o anong dakilang pag-ibig. Second, nanahan siya kasama ng tao kahit sasapitin ay kalbaryo, walang katulad na patotoo. Pag-ibig ni Jesu Cristo, pag-ibig ni Jesus. Amen. Hayag sa krus ang tulad ko ay minahal ng Diyos o anong dakilang pag-ibig. Tumayo tayong lahat, awitin natin ang huli. Ako ay dapat itakwil, di napapigil, tubusan para sa tulad ko, sa salay na alipin. Amen. Hindi pagkakamali, isa lang ang ating modelo, si Jesus. Minahal ng Diyos o anong dakilang pag-ibig. Amen. Ang sarap makinig, ng salita ng Diyos, Simple, malalim, pero masagana, at totoong-totoo sa ating buhay. Thank you, Brother Bong. Sa ulitin. Sasalubong ka uli sa akin. Pero may nakalista na po. May nakalista na. Okay po, so salamat sa Panginoon. At Brother Francis, will you come? Wakasan mo tayo sa panalangin ngayong gabi. Amen. Mapalad po tayo. Nakakapakinig tayo ng mga ganyang mensahe. Mga taong hindi naman perpekto, pero tinuruan ng Diyos. Dumaan sila sa mga buhay na dating pasaway din. Pero natutunan si Kristo, kaya natutunan ang buhay, pag-ibig at pagsunod. Amen. Brother Francis, please. Maraming salamat po sa iyo sapagkat ikaw nga po ang
nagpahayag ng tunay na dakilang pag-ibig Thank you, na Lord. binigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat po. Kaya tinuturo mo po sa amin na kung anong ginawa mo, Panginoon, gawin din po namin na Amen. malingka po namin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, Panginoon, at buong lakas. Yes po. Kaya, O Diyos, tinuro ang marami pong dapat namin gawin sa iyo, Panginoon, na talaga po naman na mahirap, pero hindi mo po ito isusulat, hindi mo po ito pinagagawa, na hindi naman po, na hindi na pwedeng mangyari po sa amin. Opo. Ito yung mangyayari nga, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, Panginoon, at sa tulong mo, Panginoon, pwede po mangyari po sa bawat isa. Yes po. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa iyo na nakita po namin na ang kahulihan, Panginoon, ay maging katulad mo. Opo. Kaya, O Diyos, alam po namin na napakahirap po talaga na maging katulad mo, Panginoon, sapagkat nag-iisa ka. Opo. Ikaw lamang, Panginoon, ng may katangian ng ganun, Panginoon. Opo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay Diyos. At ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami na kahit kaunti, maabot po ng bawat isa, Panginoon, ng pag-ibig na ibig mo mangyari po sa amin. Yes, thank Kaya, you, O Diyos, sa iyo po namin dinadalangin na likhaan mo po kami ng pag-ibig, Panginoon, unang-una sa iyo, at ganoon din po naman sa aming mahal sa buhay, sa aming kapwa. At nawa po sa iyong gawain, Panginoon, na mahalin po namin ang iyong gawain, O God. O Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat marami kang tinuturo, Panginoon, sa amin na sa pakikinig, Panginoon, pa lang, talaga namang nagbabago na ang aming puso, Panginoon. Nagbabago ang aming lakas at kami nakakaroon ng pag-asa Thank you, na Lord. pwede palang mangyari, Panginoon, ang mga dapat na paggawa mo sa amin, Panginoon. Amen. Diyos, samahan mo po kami, patawad sa mga pagkakasala, at ganun din po na may bless mo po ang iglesyang ito, Yes, ang aming pastor, Panginoon. Maraming salamat po sa ginamit mong tagapagsalita, Panginoon. Amen. Maraming salamat sa karunungan na binigay mo sa Kanya. Yes po. At ikaw na po ang lalo pang gumamit po sa buhay niya. Yes. O Diyos, samahan mo po kami at patuloy na pagpapalain mo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat aming kabataan. Lahat po kami, Panginoon, patuloy mong ilapit sa iyo. At patuloy, Panginoon, na itaas po namin ang iyong banal na pangalan. Yes. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Magandang gabi sa lahat. Sa mga naka-online, ganun din. Shake hands with our preacher. At kamay natin ang isa't isa. Salamat sa lahat ng naririto at lahat ng nakasama namin at lahat ng makikinig ng salita ng Diyos. Lagi lang po kayong mag-comment, mag-amen, mag-appreciate at tulungan natin lalong ikalat ang magandang balita. Share it. Share the message. Share the message.